teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan, ang patungkulihan, nating kalakasan. Tayo ay lumapit kay Jesus. Tayo ay umawi at magpuri sa Kanya. Tayo'y sumamba at magbigay galang, magpasalamat at umawit sa Kanya. Tayo ay lumapit kay Jesus. Namamangha ang iyong mga gawa, sa'yo'y bibigay ang dakilang parangal. Ihahayag ko ang iyong kabutihan para sa'yo. Ang papuri para sa'yo, O Jesus. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, sa'yo'y ibigay ang dakilang parangal. Ihahayag ko ang iyong kabutihan para sa'yo. Ang papuri para sa'yo, O Jesus. Para sa'yo, O Jesus. Para sa'yo, O Jesus. Good morning, Jesus! Ayan, thank you, Lord, sa isang napakagandang araw muli. Good morning, Brother Raymond. Good morning. Kumusta po kayo lahat sa mga prayer meeting na pinupuntahan namin, San Juan. At kinukumusta ko rin yung mga kapatiran sa Bansang Grace. Kumusta po ba diyan? Naulan po ba sa mga lugar-lugar natin? Ayan, mga binabaha. Thank you, Lord, tayo dyan. Hanggang baha lang naman. Wala namang nangyayari masama. At purihin po ang ating Panginoon sapagkat binigyan po kami muli ni Tatay, o ngayon lang po first time, na kami ay nabigyan ng pagkakataon upang magamit sa Good Morning Jesus. At nawa mga kapatid ay dyan lamang kayo. So, purihin po ang ating Panginoon at bago po tayo magpatuloy, ay manalangin po muna tayo at tawagin po natin si Brother Ramon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras na ito na kami mahagamit at magpapagamit po kami. Kaya ikaw, Lord po, ang magtuturo sa amin ng aming mga sasabihin. At ganoon din po, Lord, sa mga kapatiran na mga karinig, ikaw din po ang magbibigay sa kanila ng wastong pandinig para ang masasabi po namin ay maunawaan nila, Lord. Salamat po at gamitin mo po kami, Lord. Ikaw po magtuturo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. So, tayo po ngayon ay pagpapatuloy ng series tungkol sa body of the church at ang head ay ang ating Panginoong Jesus. Napakahalaga po nito na ating mga pag-aaral na ito sapagkat mauunawaan po natin kung gaano kahalaga ang bawat isa sa atin sa loob ng church. At bago po ako magpatuloy, memory verse pa pala mga kapatid. Ang atin pong memory verse ay siya John 15:5. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. At sa Tagalog naman, Tatay, ikaw ang bumasa. At sa Tagalog po naman, sa John 1:15:5. Ako ang puno ng ubas,
kayo ang sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya. At siya ay nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Thank you, Lord. Hallelujah. Ayan, dire-diretso na po tayo, mga kapatid. Yun nga po, pag-aaral po natin, ecclesiology. Ecclesiology, pag-aaral po tungkol sa church, about churches. So, napakahalaga po, inuulit ko, napakahalaga po ng bawat isa na nasa sa loob ng panambahan, ng simbahan. May mga tungkulin po tayo, may mga part po tayo upang sa ganon ay hindi lamang manatili ang church, kundi patuloy pong lumago kung ang bawat isa po ay gaganap ng naaayon sa pagkatawag sa kanya ng Diyos. Dito po sa unang Korinto 12:12, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Ito ay nananatiling iisang katawan. Sa 18:19-20, subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyon maituturing na katawan. Ngunit ang totoo ay marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Yun, napakaganda. Kung ang isa daw katawan ay pare-pareho ang bahagi, hindi matatawag na katawan yun, tatay. Di ba? Kung ang katawan ay puro mata, sa pakiwari mo. Kung ang katawan ay puro buhok. Kung ang katawan ay puro joints, pakaisipin po natin ito. So, ang isa pong katawan ay binubuo ng maraming bahagi na may ginagampanan sa bahagi ng katawan. At bago po tayo magpatuloy, ay gusto po nang batiin ang ating mga kapatiran. Una po doon sa, siyempre, yung mga nasa ibang bansa ay nanunood din. Bagamat malayo ay hindi po naman problema layo, di ba tatay? Amen. Kasi meron nga pong GMJ at na mahabang ilang taon na po ito na napakarami po ng natulungan. Binabati ko po ang aking mga anak diyan sa Abu Dhabi, sa Australia, sa New Zealand. At syempre din po mga kapatid, binabati ko din naman ho ang mga anak ko na nasa Kailaway. Akin po, ang mga anak na nasa Kailaway, ang Kailaway Outreach, syempre. At kami ni tatay ay nasaan ngayon? Nasa San Juan, Laia, Batangas. Doon po kami naka-assign ngayon. At marami po kami pinupuntahan na prayer meeting doon, lalo tigit. Yung Kipot, ang pangalan Kipot ay medyo makipot nga yung daan at maputik at bundok pa. Pero dahil sa kagandahan na pinagkakalob na ating Panginoon Diyos sa aming mag-asawa, ay nakakarating kami at nagagampanan ang mga gawain na ito. Thank you. Ayan, thank you Lord. Hindi po hadlang ang putik, ang layo, o ang taas, o ang kipot ng daan para maipagpatuloy ang gawain ng ating Panginoon. At kami po ay tunay na nagagalak na kahit po sa edad namin, ilang taon na po si tatay, ay 72 years old na po. At ako po naman ay 68 noong June 19, nung June 19. last Thursday po, nag-celebrate po ako ng ika-68 taon. So, binabati ko po yung taga-Laia, ang atin po mga kapatid dyan na may edad na, si Sister Berhines, Sister Lydia, si Sister Andeng, 96 years old ba? At siya ay napakalinaw po ng kaisipan, hindi ho nahuhuli. At talagang pag dumadating po ang manggagawa ay excited sila.
At ano nga ba ang mga ipinapakain sa atin lahat doon? Mga sariwang isda, talagang masasarap ang mga isda na pinauulam, sariwan-sariwa. Gulay, Mga pusit, gulay, mga prutas. gulay na pampahaba ng buhay. Ayan, thank you Lord. Ang ating ikarbang prayer meeting, ang ating Malaya prayer meeting, ang ating Barwarte prayer meeting, ang ating Hulo prayer meeting. Andiyan po Sister Guring na maedad na din po siya pero malakas po at masigla. Ang ating site prayer group. So napakabait po ng ating Panginoon at patuloy pong pinalalalim ang bawat isa sa pananampalataya dahil sa patuloy na paghahayo ng mga manggagawa. At ang una nga po namin ipinagpapasalamat sa edad po namin ito ay kami po ay may kalakasan pa sa paglilingkod. So binabati ko din po yung mga taga-norte, taga-south, west, East News. Kaya po, buong Pilipinas po ay naririyan po ang manggagawa ng Charismatic Outreach Ministries Foundation Incorporated. So, purihin po ang ating Panginoon at bago po kami magpatuloy ni Tatay, gusto po muna naming umawit. Kasi ito nga pong edad namin ito, basta po outreach, masaya po kami. Kahit po sinasabi ng aking mga anak na pwede din naman kayong maglingkod dito sa Kailaway Nanay. Kung gusto niyo ng mga maraming prayer meeting, may prayer meeting kay Book, may prayer meeting. Sa mga ano ko daw po, pero sabi ko sa kanya, iba ang pagkatawag, ang kausap ko ay ang ating Panginoon. So, thank you, Lord. Ang paglilingkod po sa ating Panginoon ay hindi napipilitan, kundi naroon ang kagalakan. Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Isa pa. Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Ayan. Ikaw ba, Tatay, nasasayahan ka pang maglingkod kay Lord? Amen. Ay, bakit tayo itaas ang mic? Masaya ka pa ba, Tatay, na naglilingkod sa Diyos? Ang saya-saya. Kasi katulad nga ngayon, ito, nagbakasyon kami, nakapagbakasyon kami ng mga 2 linggo. Kaya inahanap-hanap mo talaga yung gawain na. At nasa Kailaway nga kami, kuminsan. Sumasama lang kami sa mga gawain dun sa Kailaway. Kaya sabi ko, kaya tayo muli babalik sa San Juan para makapag-outreach. At ako'y nagpupurit, nagpapasalamat nga sa ating Panginoon Diyos at muli kami nakabalik sa San Juan. Ayan, thank you Lord. Nakakagala kasi from Kailaway po to San Juan, Batangas, ang amin pong travel time is 4.5 hours. Konting tigil lang po yun. At nakakatuwa po kasi si Tatay po ay malakas na ginagamit ng ating Panginoon at mabilis pang magpatakbo para po siyang kabataan pa. So, purihin ng Diyos. So, dito po tayo mga kapatid. Katulad nga ho ng ating nasabi kanina, ang bawat isa po sa atin ay part ng church. Bawat isa po sa atin ay may specific
function at kailangan po talaga ay mag-function tayo ng tama, ng healthy. Kung hindi po tayo magpa-function ng tama, kahit lang ng isang bahagi ng katawan ay apektado ang buong katawan. Kung ang isa po kahit kalit-liitang part ng body ng church o ng katawan natin ay hindi magpapunction ng tama, malaki po ang apekto sa katawan. At katulad po na lamang, gusto ko pong i-share din ni tatay ang pangyayari sa kanyang buhay na mayroon pong nag-malfunction sa kanya. At alam ko po naman na halos ito ay alam na ng lahat, pero dahil nga po ito po ay nakaugnay sa ating pag-aaralan ngayon, yung napakaliit na part ng body, yung kidney, ay napakahalaga po pala ng kidney, mga kapatid. Kasi ang katawan, hindi po pwedeng walang kidney. Hindi pwedeng walang kidney. Ang katawan po, pwedeng walang kamay. Ang katawan po, syempre, magpa-function yan, pero hindi masyadong epektibo. Pwedeng walang paa, parehas, pero hindi din po masyadong magpa-function. Pero kapag ang kidney po, mga kapatid, na dalawang kidney is nawala, hindi na po magpa-function ang body. So, thank you Lord. At sabi nga bakit daw dalawa yung kidney? Bakit dalawa yung kidney? Kasi po pag nag-malfunction po yung isa, meron pang isang natitira. So, thank you Lord. Tawagin ko po si tatay. Thank you, Lord. Muli ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. At yung pong sharing ko, siguro naman narinig nyo na. Pero dahil sa related itong aming sharing ko doon sa aming pinag-aaralan ngayon, ay aking uulitin ulit. At yung nga, nung ako'y na-hospital, hindi ko akalain na ako'y mabubuhay pa. Kasi nung ialis ako doon sa bahay nga, ay talagang wala na. Ang sabi nga ng mga anak ko ay wala na. Kaya lang, at sabi rin ng mga hipa ko, wala na. Kaya nung umalis ako, kailangan ipaghanda ng pagbuburolan kung saan ibuburol ako. Kaya lang, ang sabi ko nga, bago ako ialis, sabi ko nga kay Sister Jo, alika, bakit ka naiyak yan? Sabi ko. Ako'y hindi pa mamatay. Bibigyan pa ako ng buhay na ating Panginoon Diyos. So, ayun po ang pinanghawakan ko doon sa Awit 119. Babasahin lang po. Ikaw nga tayo. Sige lang, share ka muna. Kaya nga doon sa pagkakabigay nung verse na ito, pinanghawakan ko at tunay nga na ako'y pinagaling ng ating Panginoon Diyos. Pero bago ako pinagaling, ang daming dinaanan, ang daming pang proseso na nangyari sa akin. Dito po sa awit 118, verse 17. Aking sinasabing hindi mamamatay, ako'y mabubuhay. Ang gawa ni Yahweh, taos sa aking puso na isasaysay pa. So, purihan ang Panginoon Diyos. At yun na nga ang nangyari. Isang buwan ako sa hospital. Unang-una nga, hospital sa Lemery, ako dinala ng aking mga anak. Alam niyo ba sa Lemery, mga 2 araw lang, ay wala pa naman ako ginagaling, ay malaki na po yung babayaran. Kaya nga, nabalitaan ng aking kapatid na nasa Maynila, sabi ng aking kapatid, Kuya, magpadala ka na lang dito sa Maynila at dito ka na lang magpapagaling, sabi.
Kaya lang, ang sabi ni Sister Joe, ay baka mahirap to o mahal. Magtitiis na lang tayo dito sa metro ng Lemery. So, hindi pa rin. Anong nasunod talaga ay yung dalhin ako sa Maynila. At po rin ang Panginoon Diyos, pagdating naman doon, ay nakapila pa ako nasa labas, nakapila. Kasi sa Jose Reyes po yun, hospital na pinagdalan sa akin. At medyo matagal-tagal na kami doon, wala pong nag-aasikaso. Tapos nung mga ilang magagabi na, meron naman mga dumating na mga nurse at chinik up nga ako at dinala ako doon sa isang kwarto na ang kwartong yon ay napakaraming mga nakahiga doon na mga malala na ang mga sakit nila. Ang sabi ni Sister Jo, ayaw ko dito, sabi niya, para bang nakakaawa ang pasyente dito sa lugar nito. Kaya sabi niya doon sa nurse, total sabi niya, ililipat nyo kami, ay lalabas na kami. Sabi niya, ngayon, pinapunta si Sister Jo doon sa information na may pinapipirma sa kanya. At ang sabi ng kwan, pirmahan nyo po ito at kayo. Sabi ni Sister Jo, bakit ka ako pipirma? Kung ganyan din laang, ibabalik ko na ang asawa ko sa Metro Manila sa Lemery. Ngayon, sabi ng nurse sa kanya, ito pong pipirmahan nyo, ay lilipat kayo ng kwarto, sabi niya. At ako'y nagpupurit, nagpapasalamat nga sa ating Panginoon Diyos. At lumipat kami, inilipat kami sa 4th floor, napakataas. At alam niyo ba mga kapatid, ang pinaglipatan sa aming kwarto ay walang pasyente. Kami lang mag-asawa nandoon at napakaluwang. Halos kalahati nito ang luwang pinadalan sa akin. At kaming dalawa lang. So, madalit sabi, ang daming doktor na nag-check up na sa akin doon. At nakailang araw nga doon At ang pagkain namin, kung ano yung pagkain ko, siya rin pagkain ni Sister Jo. Kaya sabi ng mga pasyente nandoon, bakit kayo? Sabi, pareho kayo ng pagkain at masarap pa. Ibang klase yung pagkain ibinigay sa amin. Marami at masasarap. Favor ni Lord John, tatay. Favor. Favor ni Lord. Thank At you, Lord. ano nangyari nung inilabas na tayo? Wala kang binayaran. Wala na akong binayaran. Ang tanong ko sa iyo ngayon, tay, may tanong ako. Ano ba ang dahilan at ikaw ay naopera sa kidney? Dahil sa Kasi po yung naging sakit niya ay napuno po ng bato yung kidney niya hanggang sa umabot na po din sa pantog at naapektuhan na po yung kanyang prostate. Lumaki na din po siya. At nagkaroon po ng komplikasyon, pati po sa puso, nagkaroon na din siya ng komplikasyon at ang kanya pong dugo ay nalaso na nakakaapekto po sa kanyang isip. Tumaas po ng sobra ang creatinine niya at muntik na po siya nga po idadialysis pero hindi po ako pumayag. Hindi po ako pumayag at ako'y nagtiwala sa Ama sa Langit. Sabi ko, ako'y anak mo. At hindi mo nais ng iyong mga anak ay nakikita mong umiiyak. Ayaw ko na i-dialysis ang aking asawa. At purihin ng Diyos, hindi siya na dialysis. Ano ba ang dahil at nagkagayon ng iyong katawan, tay? Ang dahilan kasi ng aking pagkakasakit na gano'n, yung bang masasarap na pagkain ang kinakain ko. Katulad ng kwan. Pag nagluto ako ng pinapaitan, ay talagang masarap ho yan. Ang dami pa. At yung kung ano-ano. Kasi yung luto sa amin sa Pangasinan, taga Pangasinan po ako. May mga bagisin, mga sinanglaw, yung mga laman loob yan. Yan po ang masasarap sa akin at lalo tikit yung mga sitcharon. So yun pala ay
nakakasama sa akin na hindi ko alam. At ngayon nga, yun ang sumingil sa akin Ayun. dahil nahirapan na yung aking kidney. Ayan. Thank you, Lord. Binawalan na po siya noon at nakaalalay din po ako sa kanya. Binawal po sa kanya ang kape, tsaka yung mga laman loob. Binawal sa kanya po ang soft drinks. Pero dahil nga ho may trabaho siya niya na nagdi-deliver ho ng tubig, hindi nga po siya umiinom ng kape sa bahay. Pero pagdating po sa labas, kung ang pinag-igipan po niya ay 10 bahay, 10 tao, 10 mug ng kape ang iniinom niya. At nakita ko po na katagal-tagalan nanghihina po siya pag madali po siyang humiga. Dali po siyang humiga. Pero nakikita ko din yung kaiba na kapag siya iihi, bakit ang tagal? Sabi ko, may nararamdaman ka ba? In denial pa siya. Wala. Pagod lang. Pero pagdadating po ng bahay, mahinang-mahina siya. At niya po, nang inatake siya, yun po ang nakita sa kanya, puno ng bato ang kidney, ang pantog, at ang kanyang lahat nagkaroon po ng komplikasyon. So, yan po, napakahalaga po mga kapatid ng kidney. Napakahalaga po ng kidney sa katawan ng tao at ganoon din po mga kapatid, may kahalintulad din po ito sa ating pag-aaral. So, ang human kidney po daw mga kapatid are 2 reddish-brown bean shape. Ito po ay parang katulad ng beans ang shape, reddish-brown ang kulay, located on the left and right in the abdominal cavity, yung pong lukab dito, yung po'y nakalagay po pala dito, yung 2 kidney, left and right. Sa adult po mga kapatid ng human kidney, ang human kidney are about 4.5 inches, 4.5 inches length. Each is made up of million filtering unit called nephrons. Isipin nyo yun, million filtering unit called nephrons. Ano po ba itong nephrons na sinasabi? Habang ito po nag-search po lang ako ng kaunti, ano ba talaga itong kidney na ito? At bakit napakaliit ay napakahalaga? So, ito po nga, ulitin natin, 4.5 inches length, ang laki ng bawat kidney ng adult. At ang bawat isa ay made up of million filtering unit called nephrons. Ang nephrons daw po mga kapatid, ito ay functional unit ng kidney. Ito yung structure that actually produces urine in the process of removing waste and excess substance from the blood. So yun po mga kapatid, ang gamit. Ito pong nephrons na ito ay functional unit ng kidney. So, at dito din mga kapatid, ang healthy kidneys filter a cup of blood every minute. Half a cup of blood every minute. Nag-filter po ito ng about 5 quarts. Pag sinabi pong 5 quarts, 20 cups. Ang 20 cups po yung half quarts. Ang 20 cups po mga kapatid, 5 quarts, ay nagpipilter po ito ng 5 quarts ng blood in our body about 30 times a day. Sabi ko, gayon pala yung trabaho ng kidney. Napakatindi po ng tinatrabaho ng kidney. Ulitin ko ho, ang malusog na kidney, nag-filter po ito ng half a cup of blood every minute. Nag-filter po yung all 5 quarts. Pag sinabi pong all 5 quarts, ang pinifilter niya, 20 cups po ang equivalent noon ng blood in our body about 30 times a day. Masyado hong matrabaho pala. Nagtatrabaho ang ating kidney. At nire-remove po nito ang impurities. Inaalis po nito yung dumi ng ating katawan. And they maintain a healthy balance of water. Siya po yung nagme-maintain ng healthy balance ng water, yung pong ating
bato, nagmi-maintain ng balance ng salt, ng asin sa ating katawan, minerals, such as sodium, calcium. Ito po yung mga kailangan ng ating katawan. Siya po ang nagbabalance ang kidney po natin ang nagbabalance ng ating sodium, ng minerals, ng salt, ng phosphorus na kailangan ng ating katawan, at ng potassium na kailangan ho ng ating katawan. Kasi pag ito ay na-imbalance, nako, hindi na po okay ang nararamdaman natin. Siya po they make hormones that helps control blood pressure. Ang atin palang kidney ang gumagawa ng hormones para po makontrol ang pagtaas ng ating blood pressure. Kaya pag ang mga kapatid ay lagi po tayong mataas ang blood pressure, hindi ho nakakapag-function ng maganda ang kidney. Bakit kaya? Kasi ho kung ano-anong inilalagay sa katawan ng tao na mali. Kung ano-ano hong kinakain ng tao na mali sa kanyang katawan. At okay na kumain, pero pag sobra po, ang lahat po ng sobra ay masama. At ito din po, they make red blood cell and keeps bone strong and healthy. Nako, yung po palang kidney natin ang gumagawa ng red blood cell at ito ang nagbibigay sa atin ng healthy bone, strong bones. Kaya ho, nung panahong yon, si tatay ho ay hindi na ho makadala ng mabigat. Sasabihin ho niya lagi sa akin, hindi ko na kaya. Sabi ko, yung masama ba ang lasa mo? Hindi, wala. Hindi. In denial pa siya. In denial siya. Kaya nga, hindi ko sinasabi sa kanya na gano'n. Ayaw ko siyang ma-aburedo o mag-isip. Kaya lang, lalong nakasama kasi lumala nga yung aking sakit. Ayun. Ay kahapon ho mga kapatid ay naulit na naman. Alam niyo ho ng isang araw, kasi pagkatapos ho niyang na-opera, na yung kanyang kidney, ay sinabihan ko ng wag ka nang kakain ng mga bawal na pagkain sa'yo. Kung kumain man siya, light lang, pero hindi everyday. Kumbaga makatikim lang ng isang linggo. Pero ang sabi ho lagi niya sa akin ay, kaunti lang. Kaunti lang. Pero minsan lang. Pero ang tanong ho, gaano kadalas ang minsan? Yun, may kanta ho tayo doon, gaano kadalas ang minsan. Tapos nung ako'y nag-birthday, ay dinala pa naman ho kami ng aming mga anak sa isang masarap na restaurant. Kaya ho ayaw pumunta sa mga restaurant. Ayaw ko hong kumain siya ng mga bawal. Siya po yung iniingatan ko. Yun nga ho, napakain. Tapos uminom ng soft drinks. Tapos nung huling prayer meeting ho namin doon sa Laia, kumain na ho na naman kasi meron hong nagpa-bless ho ng bata. At ako nauuhaw, kinuha ko ho yung kanyang baso. At ako'y nauuhaw dahil may yelo. Nung natikman ko ho ay Sprite. Tinignan ko ho siyang ganyan. Ang sabi ho sa akin, ano sabi mo sa akin, Tay? Maraming yelo. Sabi niya, marami namang yelo, konti lang. Sabi niyang ganyan. So, yun ho. At noon hong gabing yon, ito ang ayaw kong makita sa kanya. Sabi niya, Jo, may paracetamol ka ba? Bigyan mo ako. Pag humihiw siya ng paracetamol, may sumasakit. At tulala ho akong ganyan. Nagbalik na naman sa akin noong nakaraan nang siya nahihirapan. Nang talagang mukha siyang mamamatay, yun po ang ayaw ko. Pero napakabuti po ng ating Panginoon. Ang sabi ho niya, nag-share uli siya. Bawal na talaga ang kape. Hindi na nga ako iinom ng kape. Hindi na ako iinom ng soft drinks. Pero alam niyo, habang nasakit ho,
habang nasakit ho, ayaw. Pero nung nabigyan ko ho siya ng gamot na ibinigay sa akin ng doktor noon, nawala na ho. Umiinom na naman ho siya. Kaya ipagpipray ko ho ito na tuluyan na hong mawala sa kanyang mga maling kinakain niya. Amen. So, yun po, ang atin pong kidney, ito po ay nag-filtration or waste removal. The kidney filter waste products like urea and creatinine from the blood, producing urine as means of exertion. So, pag madumi ho ang ating dugo, ito po mga kapatid ay pinifilter ng kidney. Lalo na po yung creatinine. Kapag hindi na kaya ng kidney, nagmamalfunction, yun po ang ikinamamalma ng sakit ng tao. So, ang sunod po mga kapatid, ang kidney po ay acid-base balance. Acid-base balance. The kidney helps maintain a stable pH level in the body in removing excess acid. Lagi ko pong naririnig ito kay Sister Remy. Kailangan ng pag-inom mo ng tubig, alam mo yung pH level mo. Sabi ko, ano kaya yung pH level na yan? So, kapag ang iyo daw, kasi yun nga ho, ang atin daw kidney, ang acid-base balance. At ang kidney ho, ang nag-maintain para maging stable ang pH level natin sa body in removing excess acid. Kapag ang iyong body fluid daw po mga kapatid ay naglalaman ng sobrang asido, ito ay kilalang acidosis. So, acidosis. Ang acidosis daw po ay nangyayari kapag ang iyong mga bato at baga ay hindi kayang panatilihing balanse ang pH ng iyong katawan. Ang acidity ng iyong dugo ay nasusukat sa pamamagitan ng pH nito. Kapag mababa ang pH, ibig sabihin ay acidic ang iyong dugo. Pag mababa pala ang pH level mo, acidic ang iyong dugo. Samantalang ang mas mataas na pH, nangangahulugan na ang dugo mo ay mas basic. Yun, pag mataas ho, mga kapatid, basic. So bakit ito po? Ang kidney, ito po'y blood pressure regulation. Katulad nga po ng sinabi ko. They produce hormones like renin, which help control blood pressure. Yan, dire-diretso ko na, baka ma-share to tayo sa oras. Hormones production, ito din po yung kidney natin. A hormone that stimulate red blood cells production. Kaya nga sabi kita, tatay, ay mataas ang puti ng kanyang dugo. Delikado. Delikado po pala pag mataas ang puti ng dugo. So sana kinakain talaga. Ang kidney din po, mga kapatid, vitamin D activation. They play the role in activating vitamin D, which is important for bone health and calcium absorption. So, napakaganda. Ayan din pong kidney ang naglalabas ng salt natin. Salt removal. At dito po sa ating spiritual body naman, being the body of church, the body of Christ, kidney failure can be metaphorically compared. Parang ang kidney natin sa body of Christ ay pwedeng mai-compare sa spiritual decline within the church. Pag failure, ang iyong kidney, mga kapatid, nagdi-decline ang spirituality ng church, leading to a diminished ability to fulfill its purpose. Ito po ay maglilid na hindi na po masyadong maganda ang abilidad natin, ang kakayanan natin para maganap natin ang purpose ng ating Panginoon. Kaya palakasin po natin ang ating kidney. Katulad ng kidney failure, just a kidney failure impacts the entire body. A decline in the church's spiritual health affects its ability to effectively serve, witness, and grow. Pinakikita dito po mga kapatid na pag bumaba po mga kapatid, nag-decline, na may nagkasakit ho tayo,
kumbaga kung tawagin yung kidney, nagkaroon tayo ng kidney failure, nakikita po dito pag nag-decline ang church, yung spiritual health, nakaka-affect sa abilidad para maging effective ang pagsiserve niya at pag-witness at paglago. So, kapag ikaw pala ay hindi nagiging effective na, pag ikaw pala ay hindi spiritually healthy na, ay may sakit ka. Yung maliit na bagay na hindi natin pinapansin na kunting-kunting ganyan lang, kunting-kunting ganyan. O, diniday na, hindi, kaya naman, okay naman. Pero hanggang sa ikaw ay nag-failed na. So, naglolos ang function. In the human body, kidneys failure means the kidneys can no longer filter waste, regulate fluids, effectively impacting overall health. Similarly, a decline in the church spiritual health can manifest as a diminished capacity. Wala nang kakayanan para ma-discern mo ang truth. Wala na. Para sa'yo, parehas na din lang. Kasi gayon ang may sakit, ayos na yan, pwede na yan. Wala na. At hindi na din siya makapag-minister effectively to its member at hindi na din siya makapag-witness ng maayos. Pag tinanong mo siya, anong magandang balita? Kumusta? Okay lang. Mabuti naman. Wala na, hindi na effective witness. Within the church, ginagamit ka sa loob ng church ng ating Panginoon, kailangan tayo very healthy. Pag tinanong tayo, makikita sa atin, very healthy ang kidney mo. Ito po din ay may impact sa ating buong katawan. Kidney failure affects the entire body. Totoo po yan. Pag sa church, merong pinabayaan ang kanyang mga maling ginagawa, alam niyang mali, sabihan mo naman sabihan, hindi naman niya sinusunod, nako, malaki po ang epekto nito sa interbody ng church, leading to various complication. Nako, maraming komplikasyon and potential failure in other organs. Makakahawa ka pa sa ibang parts ng body of Christ. In the same way, a decline in the one area of church life, katulad ng leadership, worship community, can negatively affect other aspects. Makaka-apekto po ito sa maraming aspect, hindering its overall effectiveness. Ito po yung nakakapag-hinder para maging effective ang church. Pag may mga ganitong nasa katawan ng church. Nakuha niyo po ba ako, mga kapatid? At alam ko makukuha niyo. Ito po yung symptoms ng pag-decline ng iyong kidney. Just a kidney failure can manifest in symptoms like fatigue. Ito po yung mga symptoms, yung fatigue, high blood pressure. A decline in church might exhibit reduced attendance. Yan, wala na. Nauunti-unti nang nawawala attendance kasi nga meron sa loob ng church na dapat ay kakitaan ng kalusugan, ng pagpapakita na napakaganda ng salita ng Diyos sa kanilang buhay. Nawawala po yung, nadidecline po, nare-reduce po ang mga uma-attend. At ito din po mga taong ito ay kawalang interest among members. Pero yung pong healthy, mapasok-pasok lang yung member, talagang sinasalubong na. Ay, thank you Lord, dito ka. Pero kapag sa kanya, bahala sa buhay niya, kundi siya dumalo. Diba? Parang wala na siyang interest. Malamig na. Sana'y malamig ka o mainit ka. Pero dahil mahalahininga ka, isusuka kita. Ayan. Nagkakaroon po ng internal conflicts.
hindi po nawawala ang internal conflicts. Amen ba? Pero, kapag healthy, nagagamot agad, hindi yung pinababayaan, at nilalagyan pa ng maraming sala sa katawan. Amen. Pag madidiscern mo naman ay hindi naging okay ang aking aksyon, ang aking pananalita. Ikaw mismo, dahil healthy ka, aayusin mo yan. Si tatay ho, alam nang hindi na healthy, nagtatago pa. Sa pagtatago naman niya, nahahayag naman, pagpadaing-daing na at pagngibit-ngibit na. Di ba? Kaya nga, nagkakaroon ng internal conflicts. Nababawasan na po yung pong effectiveness doon sa surrounding na dati nakakatuwa itong mga taong ito. Grabe. Pero ngayon, pag ganun ho na merong pinababayaan tayong nag-fail sa ating pamumuhay Kristiyano na hindi ho agad natin ginagamot, ay kawawa ho naman. Mismong mga nakapaligid ho sa atin ay hindi na sila siguro, sila din naman pala'y ganyan. Amen ba? So, need to intervention. Kailangan magkaroon ng intervention. Ito po ay isang action na dapat gawin to improve the situation. Ito po yung mga bagay na dapat natin kaagad gawin na para ma-improve ang situation. Ang kidney failure po requires medical intervention. Kailangan po ng medical intervention kapag ang kidney ay failure. Like dialysis. Idadialysis po yan. Or transplant to sustain life. Likewise, declining charts needs spiritual intervention. Kailangan mga kapatid, sabi nga ho dito sa Sampi. Sabi ho dito sa Psalm 51:7, ako ay linisin, sala ko ay hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Wala hong pwedeng makapaglinis sa atin. Ang pandialysis ho natin, mga kapatid, ang pangalis po ng sala natin ay ang ating Panginoon, ang kanyang salita lamang. Kaya lapit po tayo kay Lord, mga kapatid. At kailangan meron din tayong self-explanation, examination. Tayo ba'y healthy pa? Tayo ba'y nakakangiti pa? Ay kalimitan nga ho, in denial ho sa kanyang wrongdoing. Sa Proverbs 28:13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Palitan ho natin ang ating puso. Magsisi ho tayo. Kaya tatay, hindi ka na uli iinom ng kape. Umiinom pa rin, kaya lang. Katulad kanina nga, ay sabi ko sa kanya, pwede ba uminom? Kante lang. Pinayagan naman uminom. Yan. Ngayon ho siya ay nagre-request na sa akin kung pwede. Sabi ka kanina, pwede akong uminom ng kape? Ako magtitimpla. Matabang, kunting-kunting asukal. Biglang nawala, hindi ko naman alam kung bakit biglang nawala. Nakita si Brother Mario nakangiti, ibig sabihin may ginawa siya. Dinagdagan niya. Nako, kung gusto ho natin ng buhay na maganda, at lalo na nga ho sa ating pananampalataya, ayusin na ho natin ang ating sarili. Ayan. Kailangan ho mga kapatid ay spiritual intervention, renewal. Mag-renew ho tayo ng ating, sabi nga, renew your mind. Baguhin mo ng iyong kaisipan. Baguhin mo na, alisin natin ang nakakapagparumi sa atin. At sa Psalm 51, ako ay kaawaan, mahal kong Diyos, ang ayon sa iyong kagandahan loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin ayon sa pag-ibig mo sa akin. So, purihin po ang ating Panginoon at okay na po ako sa oras. Thank you, Lord, tayo dyan. At, ayan. May oras pa ba ako? Thank you, Lord. At ako din po mga kapatid ay mag-share.
Kasi po, nung siya po ay inopera, after po na opera niya, bago po ako umalis sa ospital, ako po ay nagpapagamot na rin. Kasi may nararamdaman po ako dito sa left and sa right, at saka sumasakit po yung puson ko. So, ang findings po sa akin ng kapatid ay marami akong bato sa right side at bato sa left side. Kasi nga ho, doon sa mga nakaraan kong kinain. At ang ano po sa akin ay kailangan operation. Hindi ko po, nung lumabas na po kami ni tatay, ay nag-second option po ako sa may balayan at ang sabi po sa akin ay operation daw po yun. At mag-ano po ako kumbaga, unang bigay, 125,000. Para bagang initial payment, 125,000. Pero nung time ho yun, mga kapatid, ay si tatay ho ay weekly ay dinadala ko pa rin sa doktor. Continuous po yung kanyang medication, yung paulit-ulit po sa kanyang test, laboratory test, ultrasound. Malaki po talaga at dahil nga po hindi po naman siya kalakasan, ay ang amin pong mga ginagamit na sasakyan talaga ay malaki din po ang amin nagagastos sa mga sa gasolina na laang. Kaya hindi ko po inisip yon, ibinigay ko po kay Lord. Kasi sabi nga ho ng doktor, sabi ko, may iba po doc na option? Sabi sa akin, pero naman, medication, kaya lamang mahihirapan ang kidney mo. Delikado ang kidney mo. Sabi ganyan. Ulit ho, mga kapatid, ipinagtiwala ko kay Lord sapagkat ang aking Diyos ay Diyos na buhay. At ang lagi nga niya sinasabi sa akin na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ang nagpaparangal daw sa kanya ay, basahin ko lang ho dito sa Malakyas. Ito po yung laging inuulit-ulit kapag ako po ay nakakasakit, na hindi po niya ako pababayaan at hindi po niya ako iiwanan. Dito po sa Malakyas 4. Humingi po kasi ako ng confirmation kay Lord eh. Sabi ko, Lord, confirm mo naman ako na talagang ako'y magaling na. Sabi po dito sa Malakyas 4, ngunit sa inyo na nagpaparangal sa akin ay sisikat ang aking katarungan na tulad ng araw. At ang sinag nito'y magpapagaling sa inyong mga sakit. Lulundag kayo sa tuwa na parang mga guyang nakawala sa kulungan. Sa araw na ako'y kumilos, magtatagumpay kayo laban sa sama-sama. At sila'y tatapakan ninyo na parang alikabok, sabi ni Yahweh. So, sa bawat pagkakataon pong ganyan, ay talaga pong yun po ang ginagawa ko sa pangalan ni Jesus. Tinatapakan ko ang lahat ng sakit. At ito pong year na ito, so ito po ay pagkalabas si tatay sa ospital, 2022 nang nangyari po yon at 2025 na po ngayon. Pero lagi ko pong may dinaramdam ako sa tiyan. At yun nga ako po'y inubo ng tuyong-tuyo ang ubo ko. At ako'y nahirapan pong mag-ubo. Wala pong plema. Sabi ni Hunay tatay, inom ka ng nilagang sambong. So, ininom ko po yung nilagang sambong. Mahilig din po ako talaga sa mga herbal plants. Hindi po ako mahilig sa mga tabletas. Lahat po ng dahon na malaman ko na maglilinis ng aking katawan, ginagamit ko po yun. Protection po sa paglala kung ano man meron ako. So, ininom ko po yun na ininom. At nakakatuwa po, after ng wala pang isang linggo, ang akin pong ubo ay lumuwag at yung pong plema ko po talaga ay lumabas. Mga talagang green talaga. Excuse po, pero ito po ang totoo. Tuwan-tuwa ho ako noon kasi naging maluwag po. Pero ilang linggo po mga kapatid, napansin ko na umihi po ako ng dugo. Dugong buhay. Hindi ko po yung pinansin. Everyday po nakikita ko na po yung dugong buhay, dugong maitim, dugong parang pinag-ugasan ng isda. At minsan ko pong nasabi kay tatay, sabi niya, ay thank you Lord, nililinis ka ni Lord. Sa isip-isip ko, parang nagdamdam ako, parang hindi ako inintindi. Samantalang nung siya may sakit, intinding-intindi ko. Ayun lang po. Pero wala naman sa akin yon. Tapos yung pupunta kami ng Laia, sabi ni di nakasabay po kami sa CR, tama po akong umihi uli ng dugo, ang sabi niyo sa akin, hindi pwedeng hindi ka na ipagagamot talaga. Ipagagamot ka. Ay sabi ko, oo, pero tapusin muna natin ang prayer meeting natin sa Laia. Nagpunta po kami ng Laia na sumasakit po yung aking tiyan on the way.
At nang malapit na nga po kami sa lipa, talagang naramdam ko po hindi ko na po kaya. Sabi ko, tatay, hindi ko kaya. Kasi hindi ako makakapagsalita ng gano'n. Ang itsura ko, magpipreach ka ng encouraging word, pero yung mukha ko hindi ka encourage. Sabi ko, balik mo na lang. Pero yung pong nireseta ko sa akin ng doktor, kasi lagi din po ako nagpupunta ng doktor, binigyan po ng pain reliever, binili po ako uli ni tatay ng pain reliever, at siguro po mga ilang minuto lang, medyo humupa na. Sabi ko nga, ay sige, diretso na tayo ng Laia. Nakadalawa po akong prayer meeting. Nakapaglakad pa po ako sa Kipot. Mataas po yon. Pero kayang-kaya ko naman po. Pagkatapos ko po ng 2 prayer meeting, yung pong isa po namin pupuntahan, hindi na po nagpapunta at wala po daw doon. So dumiretso po kami. Pagdating po namin ng church, sabi ko, pahinga lang ito, ihihiga ko lang. Paghiga ko pong ngayon, dito sa left side po ako, humigang ganyan, sumobra pong sakit. At bago nga po pala ako nakarating ng Laia, ako po'y napapadumi, napapahi. So, pinilit ko pong ilabas sa Jollibee, pero hindi po lumabas. At pagdating ko nga po nila, sumobra na pong sakit. At tinawag ko po yung aming sister, tulungan mo ako. Inilagay na ho namin lahat ang damit. Tumawag po ako, Steria, hindi ko na kaya, sakit. Hindi po kami umuwi hindi po nagpaalam kay Sister Ria. So umuwi pa kami, diretso po kami sa ospital, and then in-ultrasound po ako. At nung gabi po yun, hindi din po ako nakatulog. Sobra po talagang sakit na hindi po naman ako basta umiiyak. Talagang umiiyak ako. Naisip ko po noon, sabi ko ay, siyempre nagkaroon din ako ng pangamba na parang ito na. Kasi ang tagal kong kinimkim yung sakit na yun. Dahil sabi ko, kasi yun yung isip nagdidikta, baka lumala na. Dahil sa tagal kong na tiniis. Alam nyo, sabi ko nga ho ay, parang ako'y bababay. Sabi ko ngayon, nagkaroon ako ng pangamba na bababay na hindi ako nangangamba dahil ako'y mamatay. Uwi na naman tayo at uuwi eh. Diba? Nung tayo panganak naman, ay talagang may oras tayo na sa ating kamatayan. Pero alam nyo, naisip ko noon, paano si tatay pag ako'y namatay? Sino magbibigay sa kanya lagi ng gamot sa oras? Sino magbabawal sa kanya ng pagkain? Lagi ko hong iniisip yun. Sabi ko, nagkaroon ako ng pangamba na maiwan ko siya. Pero ang Diyos hulaan naman na nakakaalam, masigit po siyang tagapag-alaga. Alam niyo, binigyan po ako sa Isaiah 54 verse 17. Biglang-bigla akong bumaba sa English pa. Sabi ho doon, no weapons forms against you by your enemy shall prosper. Sobra pong lakas ng dating sa akin. Wala pa raw pong sandata na naggagawa sa akin ng kaaway para ako ay talunin. Sabi ko, Amen. In Jesus' name, Amen. Naniwala po ako doon. Alam niyo ho, yung hinanap ng aking anak na espesyalista sa part na yon, sa Tagaytay po namin nakita para bumasa po ng aking ultrasound. Ang sabi ho niya, clear ang kidney mo, na kung saan ho may malaki ditong bato sa left side at maraming bato sa right side. Ang gallbladder mo ay clear. Ang dito sa tubo sa ihian sa kanan, clear, pero sa kaliwa, doon sa gitna ay nag-swollen. Ang aking tingin, kaya ikaw ay nagdurugo dahil yung mga bato mo ay nadudurog. At yun na naka-apekto. At yung napang-al dito, sa left side ko, na kaya siguro nakapang-al, nakalabas, medyo maliit na, nung umiri ako ng ako'y umihi, tuluyang nawala, pero wala nga po akong naramdaman na lumabas. Ang nakita ho lamang ni tatay pag sa ihi ko, yung para bagang latak sa ilalim, na ngayon ko nabuo na nadurog. Sabay ho ng pagkadurog ng plema ko, nadurog ho yung mga bato ko. Hindi ho doon sa sambong na ininom ko, dahil sa pananampalataya ko sa Diyos na wala pang sandata na nagagawa ang kaaway para ako ay talunin. Sapagkat ang aking Panginoon, ang ating Panginoon, ang lumalaban para sa akin.
Kaya ako ho ngayon, 7 days ho lamang ako binigyan ng antibiotic. Kaya ho ngayon malakas na malakas. Dati ho noon ay bago ho nangyari yon, nahihirapan na ho akong tumaas uli. Pero natutuwa ho ako. Ito ho yung hagdan sa itaas. Mas mabilis ho akong tumakbo ngayon. Noon ho nakakatakbo ako. Pero pagbaba, hindi na ho ako nakakatakbo masyado. Pero isa-isa na lang ang paa. Pero napansin ko ho ngayon, pataas, pababa, nakakatakbo ako at wala na ho akong nararamdaman. So, purihin po ang ating Panginoon. Thank you, Lord God. Gusto ko po sanang kumanta. Kung Thank you, Lord. Kaya po sa atin mga kapatid, bilang we belong sa isang church, tayo po ay body of church, ay patuloy po tayong maging healthy. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko, huwag mong hayaang mawalay sa piling mo. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko, huwag mong hayaang mawalay sa piling mo. Dinggin mo, Jesus, ang hibik ng puso ko. Tanging pag-ibig mo ang nilalaman nito. Dinggin mo, Jesus, ang hibik ng puso ko. Huwag mong hayaan mawalay sa'yo. Thank you, Lord po. Ayan. Bumati po tayo sa mga nagbe-birthday. June 26, Sister Virgie Alamag, Sister Rain Ignacio, taga Bulacan. Happy anniversary, Brother Rod and Sister Net Mercado. Brother Jeff and Sister Rose Hugo. Thank you, Lord po. Ayan. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid. Happy anniversary sa inyong lahat. Enjoy your day. Announcement po, mga kapatid, CSM Quarterly Fellowship. Gaganapin po sa June 29, 2025 at 2:30 p.m. Parañaque Worship Center. Ang team po nito, tayo naman. Tayo po ay magtatapos sa repeat new song of the week. I Will Stand, composed by Sister Marian de Guzman. God bless mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah.
I felt lost. There were days I was afraid. There were tasks that seemed too great. There were seasons I was weak, but again and again you rescued me. Time after time I am free. I will sing of your glory, oh God. I will speak of your might, oh God. I'm forgiven and I'm saved. I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I can stand. Where can I hide? It is in your arms. Where can I thrive? It is in your care. Where can I rest? It is in your house. Where can I shine? It is in your love. Yes, again and again you rescued me. Time after time I am free. I will sing of your glory, oh God. I will speak of your might, oh God. I'm forgiven and I'm saved. I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I will sing of your glory, oh God. I will speak of your might, oh God. I'm forgiven and I'm saved. I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I can stand whatever the world throws at me. My Lord is forever with me. Darkness will not consume me, for His light is shining at me. I will sing of your glory, oh God. I will speak of your might, oh God. I'm forgiven and I'm saved. I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I will sing of your mercy, oh God. I will speak of your grace, oh God. I am precious in His eyes. I am lovely in His eyes. I am grateful, my God. In your presence, my God, I will stand. I will stand. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah.
time.